Hello mga bossing. Magandang araw sa lahat. Time check muna tayo. 11:40, ano ba to? 42. 11:42 in the morning. Mag-aalas 12 na. So ito yung harvest natin. Update lang tayo. Actually, ang video na to ay i-discuss ko sa inyo kung paano ko pinagana itong, paano ako nag-charge sa battery na to. 24 volts battery na gamit ang tatlong SEC na sabay-sabay. Pwede pala yun. Kasi sabi na iba, bakit tatlo sa'yo? Di ba isa? Pwede pala tatlo? Pwede pala dalawa? Yun. Ang ginawa natin, tatlo talaga na SEC sabay-sabay nag-charge sa isang battery lang. Paano ko ginawa yun? Sige, i-discuss natin. Pero update muna tayo mga boss. Ito yung harvest natin sa ngayon. 11:43 AM. So sa SRNE natin na 40 amps na ang nakakonect dito is dalawang 3 na 550 watts naka-series. So ito yung pumapasok ngayon. Medyo hindi siya full kasi ang full nito 40 amps, diba? 40 amps total is 1,100 watts or more or less. Yun. So 30 amps yan ang pumapasok ngayon. 30 amps. So malaki na rin yan. Kita paano 75% ng 1,100 watts. Yun ang pumapasok gamit itong SRNE 40 amps. Ito namang LJoy natin na 600 watts 7 amps. So 7 amps. Kasi ang full nito 480 watts. Kasi diba yung previous video ko nakita natin, umabot siya ng 18 amps pag tutok talagang araw, 18 amps. Pero ngayon nasa 6-7 lang, 6-7 amps. So hindi talaga siya ano. Kasi iba-iba naman to. Ito dalawang 3 na, ito tatlong Busca 160 watts na ka-series. So iba din, katabi din yung ano niya. Doon siya sa medyo lilim na ano, yung tatlong panels na naka-series. Ito kasi iba-ibang pinagkukunan ng mga panels niyan. Syempre ito dalawang same talaga na 3 na 550 watts. Ito tatlong same talaga na Busca 160 watts naka-series. Ito naman isang Busca 240 watts. Hindi siya naka-series, hindi siya nakaparallel kasi mag-isa lang siya. So dahil isa lang siya, 200 watts to, step up ang ginamit natin kasi ang nadidetect ng panel is 13.7 volts sa ano niya ngayon ha, service niya ngayon 13.8 volts 7.58 amps. Pero since step up ito at 24 volts yung battery natin, hindi naman pwede mag-charge ng 24 volts ng 13.7 volts na ano, kasi nga hindi naman lumaki ang voltage nito dahil isa lang yung panel. So dahil step up ito, hindi siya step down, gaya nito step down to. Dahil step up ito, pwede nating taasan yung voltage. So 13 naging 20, kasi ginamit natin ang charging voltage sa 24 volts na battery natin is 28.8. So ang nadidetect ngayon na voltage ng battery natin, although 28.8 yung charging voltage na gumagana ngayon, is 26.7 yung battery natin ngayon. Tapos itong malaking current, maliit na lang na current na pumapasok sa battery natin. Kasi kung i-multiply mo yan, yun yung watts na pumapasok. So 26.7 times 3.68, ilan, magkano yun? Nasa kulang-kulang ano, mga 120 watts. Hindi ko ano masyadong yung exact ano talaga wattage. So since 240 watts to, ito lang yung ano niya pumapasok, okay na rin yan. Kasi pag ito nag-peak talaga, yung tutok talaga, umaabot yan ng 6, 7, 8 ganon. Ito umaabot siya ng 18 watts 18 amps. Ito naman 40 amps. So yan, paano ko yan kinonect? Bakit tatlo yung SEC mo? Paano mo siya kinonect? So ito yung battery natin, kunin natin itong takip. Ito yung battery natin, 24 volts 16 piraso yan na EVE LF100LA na nagre-range, kasi tested to, nagre-range siya ng 105 to 107 AH per cell, ay per prismatic cell. But since 24 volts tayo, ginawa nating 8S2P. So bali dalawang
ganito, isang considered as one cell kasi parallel. So positive, ito like ito, positive, positive, negative, negative. So kinumbine natin yung dalawa para maging isa. So 8 na siya. So pag alam naman natin, pag 8S na prismatic, 24 volts yun na battery. So 8S2P ang ano natin, 2 parallel, 8 naka-series siya, considered as 8. Although 16 peraso siya, dahil naka 2S tayo at 2P tayo, 8S2P, so 24 volts. So ito yon, ito yung main positive natin, main negative natin, negative, positive, 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 negative, basta ganun ang connection na nangyayari. Kita nyo, kasi ito gumamit tayo ng bus bars pa kasi hindi naman siya pwede makonect kasi yung kulang yung ito yung bus bars na kasama talaga ng battery, iba yung form niya eh. So bumili pa tayo ng 5 yan na bus bars na ganito, kita nyo, ibang bus bar siya. Ito pang connect lang sa dalawang ano, pang connect. So yan yun. So anong ginawa nating connection? Ito yung SRNE. Dito pumapasok ang input galing sa solar panel. Ito naman yung output, positive, negative. Itong positive, ito yon, nakadiretso yan dito sa main positive ng battery natin. Ito namang negative ng SRNE na output, ito yon, negative. Ito yon, negative, nakadiretso dito sa main negative ng battery natin. So alam nyo na. Ito naman LJoy, ito yung panel galing sa taas sa bubong, panel yan. Ito yung out papunta sa battery. So ito yung positive na out papunta dito sa main positive ng battery natin. So nakita nyo ang main positive ng SRNE, pati yung sa LJoy 600 watts natin, isa yung pinasukan sa main positive. Itong negative naman ng LJoy 600 watts, negative ito papunta naman dito sa main negative. Kung ito ang galing sa SRNE, ito naman ang galing sa LJoy 600 watts. Kuha nyo na. Ito naman yung last natin na ACC na 200 watts step up. Ito yung input galing sa panel, ito yung output papunta sa battery. So ito yung output papunta sa battery. Kita nyo dyan. Saan ba yun? Ito yun, oh. Kita nyo, ito papunta dito, ito ang nangyari. Positive papunta sa main positive, ang negative papunta sa main negative. So meaning itong tatlong SCC natin nakaparallel. Yung mga outputs nila same lang pinasukan dito na sa main positive at main negative. So bali tatlo yung galing SCC dito. Ito yung sa sa SRNE, ito yung sa LJoy 600 watts, ito yung sa LJoy 200 watts step up. Ito naman SRNE 40 amps, LJoy 600 watts, at saka yung LJoy 200 watts step up. So ano tong isa? Malaki, mas malaki, pinakamalaki sa lahat na nasa positive. Pati ito nasa positive. Ito naman ngayon ang nakakonect sa ating, ibalik ko to ha, itong takip natin, balik natin yan. So ito yon, ito yung dalawang malalaki, positive na malaki, positive na negative na malaki. Papunta yan dito sa ating inverter na one solar 3000 watts or 3 kilowatt toroidal inverter na toroidal inverter. So ito yung sa positive, ito yung sa negative. So nakaparallel din to pala doon sa tatlong SCC natin. So galing sa battery. So nakuha nyo na yung pagko-connect. Tatlong SCC
magkaiba, pero same yung output nila. 24 volts yung battery natin, 28.8 volts, 28.8 volts ang output, 28.8 volts ang output na sinet natin sa mga settings niyan, papunta dito sa battery natin since 24 volts yung battery natin. Tapos ito naman same lang din kung saan natin kinonek yung tatlo, doon din nakakonect itong ating inverter na 1 solar 3 kW toroidal inverter. So yun mga boss, in-explain ko lang po sa inyo may napansin ba kayo, may mga hindi ako ginamit gaya ng breaker, pero hindi ko na i-discuss yun sa inyo. Kayo na lang ang mag-research bakit walang ganun yung system natin. Pwede ba yun? Oo, pwede, kasi ito nga ginamit ko. It's been magto 2 years na. Wala akong experience na kahit isang problema. Pero hindi ko siya pinopromote na uy, gayahin nyo ko. Mag-research kayo, at kasi pwede nyo gawin itong gaya sa akin, pero meron kayong dapat na laging gawin, like nakabantay, or check nyo palagi kung tama ba yung mga wirings at mga settings nyo sa mga devices. So yun lang mga bossing, pinakita ko lang sa inyo. Hanggang sa muli, sana tuloy-tuloy itong malakas natin ang harvest ngayon at makapuno tayo, although magsa 12 na or 12 na. So ito yung inverter natin. Okay mga bossing, hanggang sa muli, God bless everyone.